Kaya ako medyo nagbibigay ng ganyan, God is good all the time kasi nga, si Gabay yung sabi niya, ako na uli mamahala. Ngayon nakita ko yung galaw niya. Mayroon uling mga nagbubukas na mga pintuan para sa kanyang gawain. Ngayon, ano lang yung kailangan natin? Ayan. So, papasok na tayo doon sa kapahayagan. Kasi tayo tinawag niya ni Gabay, lalo na yung mga kasabahan ko, tinawag tayo bilang mga lingkod niya. At ito namang ating mga kasamahan ay naglilingkod din, lalo sila Sister Berta, sila Sister Karing, sa katedral naman sila, sa Basilica. Tapos sila kapatid ay mga open na rin sa paglilingkod, si Jimwell at si Apo Silvia naman ay sa Santissima Trinidad. Kumbaga tayo ay pinili at hinirang. Kasi sabi sa Juan 15, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili at humirang sa inyo. So, doon pa lang ay napakalaki ng pribilehiyo na sa dami ng tao, tayo ay pinili. Doon pa lang ay isa ng dapat nating maipagmalaki yun. Hindi tayo pinili ng sino man, kundi tayo ay pinili mismo ng Diyos. Amen. Amen. Halimbawa sa hapon na ito, akala nyo lang ay kumbaga baliwala sa atin yung gawain nito, pero dapat ipagpasalamat nga natin yung hapon na ito dahil sa dami nga ng tao, sabi nga ng Sister Berta, napakahirap ipangumbida. Pero dahil sa tayo ay tinawag, tayo yung tumugon. Amen. Amen. Ngayon, ang sabi niya, hindi naman kayo ang dahilan kung bakit kayo nandito. Ako ang dahilan kung bakit kayo nangarito. Sana alam ninyo yun. Ang Diyos pala ang dahilan kung bakit tayo lahat ay nandito. Amen. Amen. So ngayon, sabi ko nga, lahat naman tayo tinawag na ng Panginoon. Ang aral lang po na ibibigay sa atin, 3 bagay. Kumbaga yung pong aral natin ngayon, Sister Karing, tagubilin na lang, tagubilin. Kasi tinawag na po tayo Sister Carol, tinawag na tayo Kumbaga, ang ibibigay na lang niya ng aral ngayon ay mga tagubilin. Tagubilin, ano po ba yung tagubilin? Paalala. Kasi baka nakakalimot na tayo. Number 1 na paalala sa atin at tagubilin, magpakatatag ka. Number 1 yan. Kung ikaw ay tinawag na lingkod niya, bakit kailangan mong magpakatatag? Kasi darating sa buhay paglilingkod mo, manghihina ka. Amen? Amen. Oo, kaya ang dami ngayon bakit si ganiri wala? Kasi mga pinanghinaan na. Kaya sabi ni Pablo, unang tagubilin sa ating mga tinawag, hindi ka dapat manghina. Ang unang kailangan mong gawin, imbis na manghina ka ka-Emi, sabi ni Pablo, sa binasa na Sister Berta, una, magpakatatag. Kasi darating sa iyo yung panghihina. Pero hindi kagustuhan ng Diyos na pinaglilingkuran natin na tayo bilang lingkod na niya ay nandoon sa tinatawag na mahinang lingkod. Hindi. Kundi kailangan makita sa atin, kahit na sabi nga po doon sa aklat ng Isaiah, daraan daw tayo sa bagyo, daraan daw tayo sa sunog, daran daw tayo sa mga pagsubok, di ba? Pero ano ang sabi niya? Huwag kayong mga takot, sapagkat akong si Yahweh ang siyang sasama sa inyo. Di ba? Pagka alam mo na ikaw ay lingkod ng Diyos, alam mong kasama mo ang Diyos pala. Amen. Amen. Kaya ang sabi niya, number 1, tagubilin, magpakatatag ka. Number 2, huwag kang matitinag. Ano ba yung huwag kang matitinag? Ha?
Huwag kang matitinag, ibig sabihin, huwag kang, ano po ba salitang huwag kang matitinag, yung kumbaga kahit ikaw dildilin. Alam mo ba yon, yung kahit ikaw yung yugyugin. Hindi ka man lang matatagilid. Nakukuha niyo po, kundi mananatili kang nakatayo. Ayan. Kaya, oo, kasi minsan merong akala, sample na lang, pinaalala ni Gabay. Nakita niyo po yung sa naiya. Yung sa naiya, yung pong mga tubo ron. Tubo. Ano tawag? Bollard. Bollard. Di ba? Akala natin napakatatag nun. Matigas. Di po ba kasi nakabaon baon na baon Pero nung dumating yung sibad ng sasakyan, nakita nyo po, di ba nangabuwan? Hanggang meron nga namatay. So akala doon lang nakita nung sekretary ng ano nakakasakop nun, na yung palang yung nakabaon tubo na yun, mabuhay. Akala matatag. Pero nung dumating yung sibad ng sasakyan, nakita, peki pala at mababaw pala ang pagkakabaon. Kaya, kumbaga, pinagre-report itong naiya. Ano ibig ko sabihin? Akala natin ganun tayo. Akala natin ang tatag na natin. Akala natin hindi na tayo mabubuwan. Pero pag dumating yung mahigpit na pagsubok, pero pagka dumating tayo doon sa mga, sabi nga ay, mga sitwasyon. Ito, sinasabi ni Gabay, doon sa mga bagay na liligligin kayo, hindi na ng ibang tao, liligligin kayo ng mismong kasamahan nyo sa sambahayan ninyo. Diba? Kagaya na lang, patotoo ni Sister Emmy, inaaya niya yung isa nating ka-sister. Narinig niya, sabi nung anak, saan ka na naman kapupunta? Nagsabi ngayon yung kapatid nung nagsalita, ay Emmy, hindi raw po makakasama si nanay. Diba? Ang tagal na noon sa gawain. Pero bakit doon sa simpleng salita ng anak, wala siya rito? Kasi nga, mabuhay. Pero kung matatag yun, uy, anak lang ikaw. Mahalaga ang pupuntahan ko. At dahil doon, kahit sino ang magpigil sa akin, hindi nyo ko mapipigil. Amen. Iyon ang huwag kang matitinag. Kasi ang daming mga pagsubok, ang daming mga salita, ang daming mga maninira, ang daming mga anay, ang daming mga pasaway, ang daming mga mata sa paglilingkod. Tandaan niyo po iyan. At unang-una, naliliglig sa atin, walang iba kundi ang sariling sambahayan. Kaya pinaaalalahanan tayo ng Espiritu ngayon, pagka ikaw dumating sa ganyang mga sitwasyon ng buhay, huwag kang matitinag. Paglaban mo ang misyon na tinanguan natin. Paglaban natin. Kung ako bumitaw, hala po tayo rito. Sabi ko nga po sa inyo sa bawat patutuo ko, nung kami po ay nagmimisyon ni Apo Sali, kung kilala nyo, no? Si Apo Sali. Biruin mo, alas 8 ng gabi, susunduin ko po siya ro sa parlor niya sa Manolos Drug. Pupunta po kami ng gamutan niya sa Panginay, sa Balagtas. Aabutin po kami ng alas 2, alas 3 na madaling araw. Let us imagine that, alas 8 hanggang madaling araw. Uuwi po ako sa amin. Dumating yung punto na kinausap ng lola ko, sumalangit na kaluluwa ng lola Tasing, ang nanay ko. Rexy, patingnan mo ang anak mo.
Baka eka iyan nagsasyabu. Bakit eka? Aba kung kailan eka araw tulog. Pag eka gabi gising. Dumating din yung punto na hindi ko talaga sinusunod ang nanay ko na ako ay manatili lang sa bahay. Kaya dumating ang time na ang aking damit ay nandun na sa pintuan. Kaya ang dumating sa akin, sabi ng gabay, huwag kang mag-alala. Mayroon pong asinan doon sa tabi ng bahay namin, ang tiyahin ko. Ang sabi niya, magpagawa ka ng sarili mong kwarto riyan. Ayan, alam ni Sister Carol yan. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 to 4 years nang kami ay, 2 years lang naman, nang hindi po kami nagbatian ng nanay ko. Ipinakipaglabang ko ang misyon. Totohanan po. Bakit? Alam ko totoo yung misyon na ginagalawan. Pag totoo ang misyon na pinupuntahan mo at ginagalawan mo, kapatid, ipakipaglaban. Amen. Tandaan niyo po. Ano ang sabi ng Bible sa aklat ng Ebanghelyo? Sino man eka mag-iwan, iiwan ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong magulang, diba? Nang alang-alang eka sa akin. Tingnan mo. Yan ang misyon. Pero pagka hindi mo makuha ang iwanan si Mister, naku, eka na, nalalabing kay Mister ko. Brother, hindi po ako ubram bagsak. Bagsak ka. Pagka ipinagpalit mo ang oras ng misyon, pagdating sa mga tao ng mundo, bagsak. Tandaan mo. Eto. Ay, Brother Henry, masakit po ang katawan ko, hindi po ako ubras. Ay, naku po, Brother Henry, ang anak ko po, may sakit binabantay ako. Makinig kayo. Sa Bible, merong isang ama, may sakit ang kanyang anak. Iniwan yung anak Bakit? Pumunta roon kay Jesus Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Di ko malala po si Jairo ba yan? Si Jairo. Halika natin si Jairo. Nagsusumamo siya kay Kristo. Panginoon, ang anak ko po 3 araw o kung ilang araw nang may sakit. Sabi ng Panginoon, halika, pupunta ako sa inyo. Ano sabi ni Jairo? Wag na po kayong pumunta. Sabihin nyo lang po na magaling na ang anak ko. At ako'y uuwi, magaling na ang anak. Ano ang ibig ko sabihin doon? Anak mo may sakit. Anong kwenta kaya kang magulang? Iiwanan mo ang anak mo. Aba, tandala. Tandali. Pinakamainam na lapitan mo sa panahon ng pagsubok. Hindi si kapitan, hindi si mayor, hindi si congressman. Pinakamataas na lapitan mo, yung nilapitan ni Jairo. And that is Jesus. Ano ang sabi ng Panginoon? Uwi ka na. Magaling na anak mo. Ilang araw siya na naglakbay. Sinasalubong na siya ng kanyang mga alipin, yung kanyang mga alagad. Ano ang sabi? Amo, magaling na po ang anak mo. Anong oras siya gumaling? Ganong oras po. Ganong oras ipinayag ni Jesus na ang anak ko'y magaling. Kaya, pagka dumating ka sa sitwasyong ganyan, huwag mo ipagpalit. Bakit? Tandaan nyo, anumang problema na dala-dala nyo nung kayo pumunta rito, sino siya? Ano ang sabi niya? Ang hindi nyo nga kaya, kaya ko. Amen. Diba? Ano pa sabi niya? Humingi ka. Ano sabi? Bibigyan kita. Ano pa? Maghanap ka. Ano sabi? Makakakita ka. Kumato ka. Ano sabi? Pintuan, bubuksan ko sa inyo. Kaya, itong pahayag ni Gabay, kagaya ng patotoo ng kapatid na CJ, ito lagi kong binabanggit.
Dito maray nakakalimot, lalo mga kapatid. Pag kayo ay dumarating sa ganyang sitwasyon, huwag kayong lalakad nang walang basbas ni gabay. Chat nyo ang Kuya Henry bilang kanyang kinakasangkapan. Kuya Henry, pupunta po akong school. Magte-take po ako, Kuya Henry, na exam. Gusto ko po humingi ng panalangin kay Gabay. Ngayon, dudulog po kayo kay Gabay. Bakit? Kasi, sabi niya, dalawa ang dumulog sa akin. Dalawa. Sabi. Dalawa o higit pa na dumulog sa akin, makakaasang tatanggapin niya anuman ang iyong kalinga. Amen. Huwag niyong baliwalain ang Kuya Henry. Chat niyo ako. Nanalangin ka kay Gabay, pero pwede ko kayong idulog din kay Gabay. Ngayon, nalalaan ko na lang pagka nandito na tayo sa gawain. Diba? Ka mag-alala. Kagaya niya, narinig ko, idudulog natin. At sabi mo nga, plano ni Gabay, mas higit dun. At yun ay aangkinan na natin. Amen. Kagaya mo, kapatid, ka raw mag-alala. Kung iniisip mo, mamamatay ang kapatid mo, bubuhayin pa niya. Amen. Bubuhayin pa niya. Huwag kang matitinag. Lalo na yung napakatatagal. Naku, sayang pinagpagalan natin. Matagal na tayo sa gawain. Ako, Diyos ko, 35 years. Nung si Gabay pa lang po, Apo Berta tuloy. Sister Berta, 35 years. Pwera pa yung pagsasama ko kay Apo Sadi, kay Tita Dolor ko, yung kay Ka Ermin, pwera pa po yun. Kung yun ay pagsasama-samahin. Tapos ang Opo, alam nyo, ako itong Gabay neto, sinubok din ako niyan. Sa paanong paraan, Malolos Cathedral. Lahat ng misa, in-announce po ako. Walang tatanggapin na mga puon-puon sa bawat bahay. In-announce po. Lahat ng misa ng Cathedral, pati yung sakop ng sa Paris. Kung di ako matatag, siguro bumitaw na ako. Alam niyo yun, sister, Alam niyo. Ngayon, nung ako sabi ko, tayo baka ako bibitaw. Meron akong chapel dun sa amin Kada Lunes ata ang gawain namin. Nag-meeting kami. Bago tayo mag-meeting, mag-Come Holy Spirit muna tayo. Hilingin natin sa Banal na Espiritu kung ano plano niya. Ngayon, nung kami nag-Come Holy Spirit, may Bible ako ron hindi na kami nagsitas kung ano yung aming pag-uusapan. Pagkabuklat kung ganun, ang nabuklat namin, sulat ni Apostol San Pablo sa mga gawa ng mga apostol. Apo Silvia, eto sabi, ang Diyos ang dapat ninyong sundin, hindi ako. Para kaming sinilaban nung Holy Spirit, nung panahon ng tapang namin. Lahat kako kayo, magpula. Lahat kako kayo, magdala ng alay. Sumimba kami sa San Vicente. Yung pari na, hindi ko na i-mention, yung pari na nagpa-announce, sister, yun na nagmisa. Naku, patapang namin, dala-dala namin alay. Nung una, ayaw niyang bumaba roon sa misahan. Kasi inis siya sa amin. Nakapula pa kami. Marami pa kasama niya. Yung kalahati nung bisita namin, puro nakapula. Para kaming rally. Pero ang gusto ko lang doon, buhat nun. Eto ako ngayon. At eto tayo. Kung hindi ko pinakipaglaban at sinabi ko, sige, suko na. Siguro hindi ko kilala si Sister Berta
Hindi ko kilala si Sister Karing. Hindi ko kilala si Jimwell. Di ba? Eh dahil nga rito meron nga akong isang born again na napausap eh. Eh, naku, kung nakakapakailaman yung rebulto niya at kahoy, ano, yung kahoy simula nung nasa akin eh, ang dami ng taong pinakilala. Dahil kako diyan. Oh. Di po ba, ano pangalan mo, Ate Jo? Ate Jo ba? Gloria, si Architect. Di ba, dahil kay Gabay, nakakilala tayo. O, tingnan mo nga, isang himala. O, Amen. di ba? Rebulto kayo, wala kang buhay. Talaga walang buhay. Ako nga may buhay, kaya nagsasalita. O. Pero, sabi ng Bible, tandaan nyo, pagka ang tao ay hindi na sanay sumamba sa akin, gagamitin ko kay mga bato na yan para aking purihin. Amen. Bakit? Wala imposible sa Panginoon. Hiningahan nga lang niya ang isang lupa Oh, sige. Sige. Mag-away tayo ngayon. Lupa lang tayo ginawa lang gawa lang kayang kamay. Yan kay putik, yan kay luwat, yan kay chok, yan kay kahoy. Yes. Pero nung hiningahan at binigyan ng Espiritu, nagkaroon ng buhay. Amen. Amen. Kaya huwag kayong papatalo rin sa ano. Ako nga, putik pitaki gumagalaw. Sumasayo. Sumasayo. Bakit? Kasi nung hinulma ako ng Kristo, hindi siya nanatiling putik. Binigyan buhay. Aba, kumilos Nagkabuhay Kaya igalang naman natin yung katawan na ito. Kasi ang nandito, walang iba kundi ang hininga ng Diyos. Amen. 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 Igalang natin to, igalang. Paano ko pa igagalang? Makinig, yan ipaaral. Natok na ba kayo? Hindi pa po. Sa July 30 na ulit tayo magkikita. Yan ipaaral, igalang daw ang katawan, templo niya. Parurusahan ko ang magwasak nito. Ngayon, paano ko ba winawasak? Ito. Eba! Adan! Pa! Sa Eva. Lahat ng nakikita, pakinggan nyo, lahat ng mga puno na nakikita nyo, kainin nyo ang bunga. Natapos ba ron? Hindi po. Wag lang yung punong ito. Specific na po. Wag lang ito, wag lang. Pero ano ginawa? Sinahan? Kina. Ano ngayon ang pumasok? Kamatayan, sakit, problema, pagsubok. Dapat wala. Maganda ang buhay natin. Pero nung kinain nga yung wag, ano nangyari? Diba, nawasak ang templo. Kaya ngayon may gout ka, may rayuma ka, May arthritis ka, may diabetes ka, High blood. mataas ang cholesterol mo, may high blood ka. Bakit? Sabi nga, wag mo nang kainin. Bawal. Bawal na Kung ano'y bawal, yun ka, basta, kain, Bituka. kain, bili. Bituka. Mukhang bituka. Pagbangon, Aray. Aray. Uyoy, ako pa, asawa ko po ito Uyoy, gigisingin ko. Uyoy, naiihi ako. Iba. Nabago ako sa kamay para laki makabangon. Bakit? Masakit ang tuhod. Ano naman kinain mo? Nagsesyon ka ako kami, meron dong pusit, meron dong kasoy, meron dong Mani. meron, lapang. Sakit. Ano sabi? Wag na wag. Tapos sasabihin nyo, kung mahal ako ni Lord, bakit ko dinaranas? Uy! Sarili mo yan. Sarili mo pa siya yan. Mahal tayo ni Lord, tandaan nyo. Pero lahat ng nangyayari sa buhay natin, bunga, Yung sariling kapasyan. hindi sariling kapasyan, bunga ng hindi pagsunod. Pagsunod. Kukuha nyo, may high blood. Ay, sarape ka ng liempo. Ay, sarape ka ng sukoy. Yung chicharon. Bikoy. Ah, bikoy. Yan sa amin, Chok. Alam ko na
Anong because? Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Palasip pa si Kuya. Nasa pangalawa pa lang tayo ha. Number 1, Bikoy. magpakatatag. Chocolate. Number 2, 1, matitinag. Magpatitinag. Ayan, Sister Karing, maganda to. Napakaraming mga pupula. Nakakala mo sila lang ang lingkod. Akala mo sila lang ang laman ng simbahan. Para kanila na ang simbahan na tayo ay ang gandabas na lang. Oh. Diyan nga sa katedral, natutuwa ako. Yung nakasuot ng layman, ay ng CWL, pagkatapos ng misa ni Father. Ikaw uli, kolektor ka naman. Iba naman dami. Ikaw naman, naka-flex ka naman. Ikaw naman, lahat na uniform. Kaya sabi ko, alam mo, pagka ikaw namatay, kawawa yung iiwanan mo. Hindi mala kung alin ang pasusuot sa'yo para makapunta ka ng langit. Oo. Tandaan niyo po ito, hindi natin kailangan maraming titulo sa paglilingkod. Kahit isa, basta bukal sa puso, higit yan kaysa sa mata. Tandaan. O, number 3, pakinggan nyo na. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Magpakasipag daw. Tama ba? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Maging masipag daw. Sipag. Alam niyo ba yung sipag? Tayo kasi manggagawa. Pagka ang isang manggagawa ay papatay-patay, tandaan nyo ang isang negosyo patayin. Kukuha nyo? Oh, para lang isang gawain. Pagka ang isang mga miyembro ay papatay-patay, walang buhay, wala ring buhay ang gawain. Oo. Eh dito naman ayoko nung na sobrang ingay yung ayoko nung maingay, ayoko po. Yung may mga sayawan, yung parang nasa disco, ayoko po. Gusto ko yung ganyan lang, solemn, pero makabuluhang gawain. Ayoko nung gusto ko rin yung kaya lang, ayoko lang yung parang OA na ba, yung ang mga ibot. Ayoko nang ganun. Gusto ko, gumanap ka ng talagang bukal sa puso. Oo, kasi sayang eh. Yung bang sabi nga ng Panginoon, ayan, patawarin niyo po ako pero ako'y Katoliko. Hindi po nalulugod ang Diyos, lalo yung pista ng June 24. Yung masyado mong basain ang kapwa mo dahil lang doon sa nakagisnan na sa loob. Hindi po ganun. Kumbaga nawawalan yung kabuluhan. Sabi ko nga, nawawalang kabuluhan yung mga naipamana na ng mga matatanda. Hindi naman ganun eh.